Breaking news po tayo, Kai Sotto at AJ Edu ang mga posibleng palitan sa lineup dahil sa kanilang mga injury. Alam nyo ba, nakakaunti na nga lang ang panahon natin na mag-ensayo tapos kakainin pang ilang mga araw na natira dahil sa mga samot-saring adjustments dahil hindi pa pala talaga na finalize ng maayos ang kanilang roster. Malaking pagsubok to para sa Gilas squad kasi samot-saring adjustments na naman ang gagawin every time na may mapapalitan at may madadagdag. Stanley Pringle, posible bang makabalik ng Hinebra? Breaking news din po ito dahil kahapon lang inanunsyo na isang reliable website na free agent na pala si Stan at mukhang naghahanap na ng potential team na malilipatan. Bago natin pagpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nakakalungkot naman at mukhang hindi pa muna natin makikita ang mga legit big man natin ngayon directed ng second window sa FIBA. Yun ay dahil nagkaroon po silang dalawa ng injury. Nung una, binalita ng spin na si AJ Edu lang ang posibleng mawala sa roster. Pero ngayon, pati rin pala si Kai. Lilinawin lang din natin na kahit alam niyang may injury siya galing sa kanyang laban sa B-League recently, ay desperado daw si Kai Sotto bumalik para makapaglaro sa Gilas. Importante din kasing exposure ni Kai para mas marami pang scouts ang makita ng abilities na isi-showcase niya sa buong mundo na nanonood. Pero si Coach Tim na rin lang may sabi na kapag hindi niya kaya, hindi naman daw ito pipilitin. Nasasayangan lang talaga si Kai sa opportunity na pwede na makakuha at pwede nang maitulong sa team. Si AJ Edu naman excited na sana si Coach Tim na makatrabaho siya. Nakita kasi ni Coach Tim na si Edu nung si Coach Chot pang humahawak ng roster sa FIBA World Cup, ibang klase din yung kumpiyansa niya. Hindi niya napapabayaan ang rebounding department. Ang dami pang pwedeng i-improve sa kamay ni Coach Tim. So kapag tong dalawa hindi makakalaro, si Mason Amos, Japet at Junmar na lang talagang magpupush na big man laban sa Tall Blacks. Ibang klase pa naman ang ritual ng Tall Blacks. Baka dyan palang tumba na tayo agad. Pero hindi ko rin masasabi na dehado tayo dahil bukod sa nag-iba ng coaching, may laban pa rin ang roster natin kahit papano. Kung sana, kaya pang umabot ng dalawang big man na to. Ang ganda sana ng frontcourt natin. Kaso ang babata pa nila napaka-injury prone na. Lalo na si Kai. Baka laban sa Hong Kong, pwede na sila magamit. Depende na lang yan sa magiging kondisyon ng katawan nila. Alam nyo naman na halos wala na isang linggo ang preparasyon ng Gilas bago sila isalang. Tapos, simula ng practice is November 15. Hindi pa po yan kompleto kasi si Carl Tamayo may laban pa sa araw na yan. Hahabol pa pagka next day. Pero dahil parehong tao lang lalaro, kaya at least pamilyar ng bawat isa sa mga adjustments at rotations. Pero kung mawawala ang dalawang to, sino-sino dapat papalit sa kanila? Stan the Man Pringle, free agent na po sa Terra Firma Jeep. Wala pa nga isang taon ipapamigay na, pero pwede pa naman siyang pumirma sa Terra Firma as long as magkasundo lang bawat kampo sa offers. Pero para sa akin, lilipat na yan si Pringle kasi ang pangit ng campaign nila last season. Halos sila lang ni Sista na umaambag at parang hindi yata nagustuhan ng management yung ginagawa ni Cardell kay Pringle na hayaan lang siya sa court na umiscore kahit wala sa execution. Ito kasi yung ginagawa niya lagi sa Global Port pero hindi rin nagbunga. Pakiramdam ng Jeep na hindi bagay si Pringle sa kanila. Hindi bagay o hindi lang marunong gumamit. At tandaan, sinibak na nila si Cardell. Ibig sabihin magbabago na rin sila ng mga tao na babagay sa bagong system ng bagong coach. Ay hindi lang ako sigurado kung si Sistan papakawalan na rin. Magagamit pa raw kasi nila si Sistan. Ito si Pringle kahit aging na pero kaya pa rin maging isang legit na scorer anytime, anywhere. Sa Terra Firma nagkaka-average siya ng 15 points per game na may 36 minutes playing time. Dapat hindi na pinakawalan do kasi effective at ang ganda ng leadership na dala niya. Kailangan nila ng veterano. Pero dahil free agent na si Pringle, kapag hindi sila nagkasundo ng Terra Firma, Converge daw ang unang mapapasabak sa negosasyon simula bukas. Ang tanong, mapapapayag kaya nila ito kapag ang Converge naglakas loob? Ang ganda kaya ng addition ni Pringle sa kanila. Bukod sa may mahabang experience, proven winner na rin siya. Wala sa edad yan. Nasa galawan lang yan kung kaya pa bang umambag kung ang Converge nagpapalakas. Tamang-tama ito si Pringle sa kanilang roster. Kapag nakuha nila ito, hindi talaga sila magsisisi.